Sa isang malayong probinsya ng Shaanxi Province, may dalawang pamilya na magkapit-bahay at magkaibigan. Nakatira sila sa tabing kalsada. Kapwa sila mga magsasaka na ang ikinabubuhay ay kung ano lamang ang kanilang ani. At dahil panapanahon lamang ang kanilang pagkita, may mga pagkakataon na talagang hirap ang kanilang buhay. Pero ganun pa man, kung ano ang meron sa isang pamilya, konti man ito ay nagbabahagi ang isa sa wala. Ganun kaganda ang kanilang relasyon hanggang sa dumating na ang isang proyekto ng gobyerno na magpapabago sa kanilang magandang samahan. Namimigay ang LGU sa kanilang lugar ng mga kontrata sa mga magsasaka na magsusupply sa kanila ng kanilang ani. Mas malaki ang kikitain ng isang magsasaka kung mabibigyan sila ng kontrata at makikipagpartner sa proyektong ito ng gobyerno kumpara sa kung kani-kanino lang nila ibebenta ang kanilang mga produkto. Ang problema, hindi lahat ng magsasaka sa kanila ay mabibigyan ng sinasabing kontrata. Kaya nagkasundo ang dalawang pamilya na maghati sa isang kontrata na kanilang makukuha. Sa unang isang taon, ang makikinabang ay ang pamilya Wang at sa susunod na taon naman ay ang pamilya Chang. Ang pamilya Wang ay may 3 anak na lalaki. 25 anyos ang panganay, 21 ang pangalawa at 17 ang bunso. Ang pamilya Chang naman ay may 2 anak. Isang babae ang kanilang panganay at ang bunso ay 13 anyos pa lang na ang pangalan ay Kuku. Si Kuku, tulad ng pangkaraniwang bata, ay masayahin at mahilig maglaro. Mahilig din siyang mag-aral at may matataas na grades. Kaya naman, mutyang-mutya siya ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Mahal na mahal siya nito, siya kasi ang kanilang bunso. Tulad nga ng kanilang napagkasunduan, ang mga Wang muna ang makikinabang sa kontrata sa unang taon. Pero nang dumating na ang oras para ang pamilya Chang naman ang makinabang sa kontrata, ayaw na itong ibigay ng mga Wang sa kanila. Kinanya na nila. Natural, magagalit ang pamilya Chang, lalo na ang ina ni Kuku. May ugali din kasi si Mrs. Chang. Kilala ito sa kanilang lugar na hindi umuurong sa away. Ang mga walang hiya, ang gusto sila lang ang mabuhay. Pagbubunga nga ni Mrs. Chang. Naging simula na ito ng mga kumakalat na chismis na ganid ang mga Wang na ipinagkakalat naman ng ina ni Kuku. Dahil dito, ang dalawang ina ng dalawang pamilya ang unang nagkabanggaan. Sa tuwing magkikita sila sa harap ng kanilang pintuan, walang katapusang parinigan ang dalawang nanay sa isa't isa. Ito na rin ang naging simula ng kanilang matinding alitan at naging magkaaway ng mortal ang dating magkaibigang pamilya. Isang hapon noong August 1996, ang ikalawang anak na lalaki ng mag-asawang Wang ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay at nagpapahangin nang dumaan sa harap ng bahay nila si Mrs. Chang, ang ina ni Kuku. Kalsada kasi iyon. Nang magkatinginan ang ale at ang ikalawang anak na lalaki, lumura ang maedad na babae sa kalsada. Waring napikon ang binata at nagkomento ng, "May tililing." Pagkarinig nito, bumalik si Mrs. Chang at sumugot ng, "Anong sabi mo?" Nagpangharap ang dalawa at muling dumura si Mrs. Chang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa lupa, direkta na sa mukha ng anak na binata ng mga Wang. Gumanti ito at pinadapuan ng sampal si Mrs. Chang. Narinig ng pamilya Wang ang kaguluhan sa harap ng kanilang bahay at nagsilabasan ang mga ito at nakigulo na din. Nakita rin ng pamilya ni Mrs. Chang ang mga pangyayari at nagsidaluhan din ang mga ito. May dalang anak niyang babaeng pamalo. Inagaw ito ni Mrs. Chang at naabot ng hataw nito ang bunsong anak ng mga Wang. Pero muling gumanti ang kanyang sinampal na ikalawang anak at dumampot din ito ng pamalo at ubos lakas na hinataw din siya sa kanyang ulo. Bumagsak si Mrs. Chang sa lupa. Pati si Mr. Chang ay inatake na rin habang ang kanyang anak na babae ay nakatakbo naman.
Si Coco, na noon ay 13 anyos pa lang, ay walang nagawa nang makitang bumagsak ang kanyang ina. Masama ang lagay nito. Hindi na ito kumilos at may mga tao na umaagos na sa kanyang bibig at ilong. Kinandong niya ito. Nakita ng ilang kapitbahay ang mga nangyari at nagtulong-tulong sila para madala ang mag-asawang Chang sa ospital. Ligtas si Mr. Chang pero ang kanyang misis ay hindi pinalad. Nakarating sa mga pulis ang nangyaring gulo sa lugar at dinampot on the spot ang magkakapatid na lalaki at ama ng mga wang. Nang sila'y pagtatanungin, tila nakapag-usap-usap na sila kung ano ang sasabihin at wala na rin sa lugar ang ikalawang anak. Walang kagatol-gatol na inamin ng pinakabunso ang pagpalo sa matriarka ng mga Chang. Sinabi nito na nanguna ang matandang babae. Dinuroan siya nito at siya'y gumanti. Dahil sa kusang pag-amin, pinaniwalaan siya ng mga pulis habang pinauwi naman ang panganay na anak at ang kanilang ama. Samantala, mula sa hospital, iniuwi na ang labi ni Mrs. Chang sa bahay nila. Nang dumating na ang mga taga-punerarya para mag-autopsy, wala silang makitang maayos na lugar para gawin ang pagpapaanyo kay Mrs. Chang. Kaya inutopsy na lang nila ito sa isang lamesa sa harap mismo ng kanilang bahay. Wala man lang tabing na sako o trapal para naman kahit paano may privacy. Kaya ang nangyari, nagsidatingan ang napakadaming meron na kanilang mga kapitbahay para panoorin ang proseso. Naging parang isa itong malaking palabas. Nakita nila kung paanong binuksan ang gawa ni Mrs. Chang at lahat ng ito ay nasaksihan din ni Coco sa kanyang murang edad na 13. Nandun lang siya at nakatingin, tahimik at hindi rin umiiyak. Hanggang sa mailibing na ang kanyang ina, hindi na nag-iimik si Coco. Ang dating masayahing bata at palalaro, ngayon ay gusto laging mapag-isa. Naging sobrang tahimik na rin ang loob ng kanilang tahanan. Walang sino man ang nagtatangkang banggitin ang mga nangyari. Hindi na nila ito kailanman pinag-usapan sapagkat mag-iiyakan lamang sila. Ito na ang pinakamadilim at pinakamasakit na yugto sa buhay ni Coco. Kitang-kita niya kung paano pinaslang ang kanyang ina. Hindi ito mawaglit sa kanyang isip. Awang-awa siya dito pero wala siyang nagawa. Bata lang siya. December 1996 nang litisin ang kanilang kaso. Inako ng bunsong anak ng mga Wang ang ginawang krimen. Umalma ang kampo ni Mr. Chang at sinabing hindi ang kanilang bunsong namalo sa kanyang asawa, kundi ang kanilang ikalawang anak. Pero dahil nakaproseso na ang kaso at may umami na, ipinagpatuloy na ng mga pulis ang kaso at binaliwala ang pagrereklamo ng pamilya ni Coco. Dahil sa minor de edad ang umaming bunso, mababa lang ang kanyang naging parusa. 7 taon at inutusan din sila ng korte na bayaran ang naagrabiyadong pamilya ng 100,000 yuan. Pero dahil hindi din kalakihan ang kanilang kinikita, ibinaba ito ng korte at pinagbayad lamang sila ng 9,600 yuan. Kulang pang pangbayad sa pagpapalibing at bayad sa punerarya. Sa punerarya pa nga lang ay nagbayad na sila ng 8,150. Sobrang pagkaagrabyado at pagkaapi ang naramdaman ng pamilya ni Coco. Nasa munisipyo kasi nagtatrabaho ang anak na panganay ng mga ito at ang paniwala nila na impluwensyahan nito ang takbo ng kanilang kaso. Biruin mo, ipinaako nila sa bunso nila ang ginawang krimen ng kanilang ikalawang anak dahil alam nila mababa lang ang magiging sentensya nito. Masakit man, tinanggap ito ng pamilya Chang at hindi na umapela. Nagpatuloy ang buhay ng dalawang pamilya at iniwasan na ang isa't isa. Pero ang puot na nakatanim sa isip at puso ng 13 anyos na si Coco ay nananatili. Para itong lason na unti-unting lumalamon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi na niya alam kung paano ang maging masaya. Tunay ngang alipin siya ng kanyang puot. Balang araw,
Igaganti kita, inay. Ito lang lagi ang laman ng kanyang isip, ang makapaghiganti. Wala na rin kasi siyang kapayapaan. Hindi na siya mabubuhay ng matiwasay hanggat nararamdaman niya ang matinding puot. Alam niyang isang araw, dadating ang oras ng kanyang paniningil at matutuldukan ang kanyang pagdurusa. Taong 2001 na makagraduate siya ng junior high school. Pumasok siya sa army at naging napakahusay na sundalo, lalo na pagdating sa pakikipaglaban. Mga skills na talagang pinaghusay niya dahil meron siyang pinaglalaanan. Makaraan ang 2 taon, umalis na siya sa serbisyo at bumalik sa kanyang bayan. Nagtrabaho siya sa kung saan-saan para lang kumita at para makapag-ipon. Wala siyang bisyo, hindi siya naninigarilyo o umiinom ng alak. Taong 2005 nang magkaroon siya ng nobya at nagsimulang mangarap. Napakasaya ng kanyang ama nang malaman na may kasintahan na siya. Kinubara nito ang ipon sa bangko at sinimulang gawin ang kanyang bahay. Tinarbaho niya talaga ito, araw at gabi, para sa kanyang bunsong si Coco. Alam niya ang mga hirap na pinagdaanan nito simula na mawala ang kanyang asawa. Pagagandahin niya ng husto ang bahay at lalagyan ng itaas. Ito ang magiging alay niya sa kanyang anak. Gusto niyang makapag-asawa ito, magkaroon ng mga anak at mamumuhay silang magkakasama uli bilang pamilya at muling sasaya ang bahay nila. Pero noong sumapit ang taong 2007, nakipaghiwalay si Coco sa kanyang kasintahan. Pakiramdam niya kasi hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mapapangsawa. At isa pa, hindi pa rin niya nalilimutan ang nangyari sa kanyang ina. Nandoon pa rin ang matinding puot na bumabalot sa kanyang puso. Sinikap niyang aliwin ang sarili sa pagtatrabaho at nagpunta ng Fiji. Pero hindi naging maayos ang trabaho niya doon, kaya muli siyang umuwi noong taong 2017, kung saan siya ay 35 anyos na. Masaya siyang sinalubong ng kanyang ama. Ang tagal kasi nilang hindi nakita. Inilagay niya sa palad nito ang isang sobrang pera. Nasa 40,000 yuan ang halaga. Matagal na panahon niya itong inipon. Sinabi niya sa ama na gamitin niya yon para ipambili ng mga binhi sa kanyang bukid. Ayaw itong tanggapin ng matanda, pero pinilit niya, kaya tinanggap na rin. Nakiusap lang ito sa kanya na wag na munang umalis. Magbakasyon muna siya doon kahit 1 taon sa kanila. Ang tagal na kasi nilang hindi nagkakasama dahil lagi siyang nasa malayo. Ang kanya namang kapatid na babae ay may sarili ng pamilya at nakabukod na. Ang ama na lang nila ang nag-iisang nakatira sa bahay. Pero dadating din sa festival ang ate mo, sabi ng kanyang ama, at magpapangipangita ulit tayo at magkakasama bilang magkakapamilya. Nang marinig ni Coco ang salitang pamilya, para siyang naluugan. Parang gusto niyang maiyak dahil alam niya sa puso niya na hindi na yun mangyayari. Habang nagbabakasyon sa kanila, sinubukan niyang lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Ang dami nang nagbago sa kanilang lugar. Di na ito tulad ng dati. Nakita rin niya ang bahay ng kanilang kapitbahay na may atraso sa kanila. Doon pa rin nakatira ang mag-asawang Wang, pero ang mga anak nitong lalaki ay sa siyudad na nakatira. Ayon sa mga kwento sa kanya, dumadalaw-dalaw na lang ang mga ito doon paminsan-minsan para makita ang mga magulang. Mga asensado na ang mga ito, parehong nakakotse ang panganay at pangalawang anak. Ang panganay nila na dati nang nasa munisipyo, ngayon ay may mataas ng posisyon. Ang bunso naman ay matagal nang nakalaya. 4 na taon lang ang inilagi nito sa kulungan dahil sa magandang asal at ngayon ay may maganda na ring trabaho. Mga walang hiya. Naisip ni Coco, ang gaganda na ng buhay nila matapos ang lahat, parang mga walang atraso. Alam niya, magsisidatingan ang mga ito. Malapit na ang festival at yun ang kanyang pinakahihintay. Madalas siyang makikitang nakatingin sa may bintana ng kanilang bahay at nakatanaw lagi sa bahay ng mga ito.
Dahil ilang araw na lang at Chinese New Year na, nagsiuwi na ang dalawa sa magkapatid. Pero ang pangalawa na siyang pumaslang kay Mrs. Chang ay wala pa. Ganon pa man, nagsimula na siyang magplano. Walang kamalay-malay ang kanyang mga kapitbahay na bilang na ang oras nila. February 15, 2018. Sumapit na ang araw na kanyang pinakahihintay. Umalis na ang kanyang ama para dumalaw sa kanilang mga yumao sa sementeryo na nasa itaas ng bundok. Nagpaiwan si Coco sa bahay para maglaba. Nagbilin pa siya sa ama na huwag magpapagabi dahil maaga silang kakain ng hapunan. Sa itaas ng kanilang bahay, nakita ni Coco ang dalawa sa magkapatid na lalaki ng mga wang. Naghahanda din ng mga ito papuntang sementeryo. Inabangan niya sa labasan ang pagbabalik ng mga ito habang nagkukubli. Nang makita niyang padating na ang mga ito, isinuot na niya ang kanyang sombrero, ang kanyang mask at kinapa ang patalim na nasa kanyang sling bag. Nang makalampas ang dalawa, lihim niya ang mga itong sinundan. Dinamba niya agad ang panganay na wang na noon ay nasa edad 47 na. Sabay kit sa leeg nito. Natigilan ang kapatid nitong bunso na noon ay nasa 39 anyos na sa bilis ng mga pangyayari. At nang mamukhaan siya, nagkukumahog ito sa pagtakbo. Pero tinugis din siya ni Coco at iniligpit din gamit ang baong patalim. Pagkatapos, pumasok si Coco sa loob ng kanilang bakuran kung saan nakita niya si Mr. Wang na ama ng mga ito at inatake din ng matanda. Narinig ng kanyang misis ang komosyon at lumabas ito ng bahay. Nakita siya ni Coco at nilapitan at sinabi sa kanya, "Pasalamat ka. Hindi ako napatol sa babae." Pagkasabi nito, kinuha niya ang dalang gasolina at ibinuhos ito sa kotse ng panganay nilang anak na nakapark sa lugar kung saan nag-aga buhay ang kanyang ina. Matapos gawin ang pakay, naglakad lang siya na parang walang nangyari. Maraming nakakita pero nahintatakutan lahat at nagpulasan sa pagtakbo. Dumiretso siya sa bundok kung saan nandun ang libingan ng kanyang ina. Lumakad siya ng lumakad ng ilang oras hanggang makarating sa isang batis. Doon ay inihimlay niya ang kanyang pagal na katawan sa malawak at maberdeng damuhan. Nakatingala lang siya sa langit at ninanamnam ang kagaanan ng pakiramdam na kay tagal na niyang hindi naramdaman. Wala na ang puot, wala na ang mabigat na damdamin na nagpapahirap sa kanya sa loob ng 22 taon. Tapos na, inay. Nagawa ko na ipaghiganti na kita. Bulong niya sa hangin. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Isang tulog na napakalalim na noon lang din niya uli naranasan. Kinabukasan, muli siyang naglakad at nakarating sa puntod ng kanyang ina. Sinabi niya dito ang lahat ng kanyang nararamdaman. Halos nakatatlong araw siya sa bundok na lakad lang ng lakad. Pinagsasawa niya ang paningin sa magandang tanawin ng kalikasan. Gusto niyang marinig ang huni ng mga ibon sa huling pagkakataon, ang dapyo ng hangin sa kanyang balat, ang lagaslas ng tubig sa batis. Alam niyang hindi na niya uli ito mararanasan dahil isusuko na niya ang sarili sa mga pulis at wala siyang balak magtago. Sa harap ng korte, taas noon niyang inamin ang kanyang kasalanan at sinabing hindi siya nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Ipinaghiganti lamang niya ang kanyang ina. Ginawa ng kanyang ama ang lahat para iligtas siya sa hatol na bitay. Nag-hire sila ng eksperto para masuri ang kanyang mental na kalagayan. Para kung mapatunayan na natroma lang siya kaya nagawa ang krimen, mabibigyan siya ng konting awa at iaabsuelto siya sa hatol na bitay. Pero hindi sila pinanigan ng korte. Binitay si Chang Coco noong July 17, 2019. Naging isa din itong kontrobersyal na kaso at marami ang nakisimpatiya sa kanya.